So yun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? Very important update mga idol, no? So, una sa lahat, may nagtanong lang, no? KGX, bakit nawala yung assets mo? Okay, bakit nawala yung assets ko, no? So, tuwing may profit tayo mga idol, no? Sa mga hindi nakakilala sa akin, no? Ang ginagawa natin dyan ay ibinibili natin ng assets din. Parang ito mga lodi, no? Kunyari, nag-future tayo, and then kapag kunyari kumita tayo, bibili tayo ng XRP. Ayan, katulad niyan, bumili tayo negative 94, tapos nilalagay ko doon sa isang platform natin. Kasi, ang gusto ko, tatlo platform ko o dalawa. Kasi para at least, kung sakaling, alam nyo naman, di ba, may Binance, ayoko munang maglagay dahil nga ibabanto ng SEC, 'di ba? Security Exchange Commission. So ngayon, kailangan may mga iba't iba ang platform, 'di ba? So OKX and Bybit kasi medyo matataas na platform din 'yan, baka ayoko man sabihin pero baka mainit din sa SEC. So kaya doon tayo sa ibang platform, no? So bahala na kung saan para at least if ever, kunyari itong BitGet biglang kinat din ni SEC, edi may malilipatan din tayo na ibang platform mga idol, di ba? Pero so far, nasa top 14 naman si BitGet, top 13, I think, hindi makikitaan to at wala masyadong nagpo-promote ng BitGet platform. Kaya kung gusto nyong sumali, mag-join sa BitGet mga lodi, no? Click nyo lang yung link natin sa description mga idol. At meron din nga palang announcement, no? Si BitGet sa inyo mamaya. Explain ko yan mamaya, no? Okay, tas ayan, no? Withdrawal 178 XRP. So bumibili tayo ng XRP mga lodi, no? And then ngayon, meron tayong 149 pero 99 lang yung ating asset. So yung iba, susubukan natin kunin, no? So I think nasa 105 USDT yan. Subukan natin mag-trade. Tapos kung tomorrow is magkaroon tayo ng profit. Kasi katulad niya, pag nag-profit tayo, bili lang ulit. And then, nilalagay natin dun sa isang platform natin. So dito, nagtitrade tayo and then nagka-copy trade. Dito sa BitGet mga lodi. Kasi ang daming gumaya ng, ng copy trading ng BitGet. Pero nandirito yung mga solid na trader. No, pakita ko lang sa inyo bakit solid. Ayan tignan nyo ang taas ng mga ROI. Di ba ayan karamihan sa kanila ang tataas ng ROI. Tapos ito yung mga elite traders na pwede nyong i-follow. Ang tataas ng ROI niyan mga lodi. No, kaya kung gusto nyo mag-copy trade, no, nire-recommend ko si BitGet mga idol. Okay? No, nandiyan lang yung link natin sa description. Tapos meron tayong tutorial ng copy trading mga lodi. No, puntahan nyo lang ito. Ito yung ating tutorial dyan. Yan. Ito, katulad nito, umabot na nga ng 7,000 views. Kasi ang dami talagang natuto dyan, mga idol, no? So, kung hindi mo pa alam mag-copy trade, panoorin nyo muna yan bago kayo mag-copy trade, mga idol. So, ito, game. So, very important update kasi, ano na ngayon? January 1. So, tomorrow, January 2, January 3. So, bukas ko ito ilalabas ng 10 a.m. na morning. Kasi kakalabas lang ng video natin kanina. So every 10 a.m. na tayo mag-update, no? Pero kapag may mga emergency update, no? Kahit siguro break time ko, gagawa ako ng 3 minutes video. So subukan natin yan. Pero sa ngayon, kung mapapansin nyo, ano yung important na update? Ito, spot ETF. Kung mapapansin nyo, dito sa Watchers Guru, ang sabi dito, pakita ko lang hanapin natin yung sinabi. Ayan. Sabi niya, SEC may notify issuers about spot Bitcoin ETF approval as soon as Tuesday or Wednesday. Sabi dito mga idol. So, Tuesday or Wednesday, pero siguro American time, US time naman to. So, Wednesday sa atin. So, tamang-tama lang yung paglabas natin bukas, no, ng news. So, kaya gumawa ngayon ako ng graph natin, no? So, yung technical analysis natin, I think hanggang dyan lang. So, hindi natin kasi alam baka mamaya, April 3 tuloy. January 3, biglang ma-approve. Baka biglang lumipad, mga idol. Baka biglang January 3 pa lang. Kunyari, kung nandirito yan, baka biglang lumipad na ganon, di ba? So, pag negative naman, syempre, baka biglang bumagsak, mga idol.
No, depende sa update, no. Ang mangyayari dito, ako sa totoo lang, syempre hindi naman ako ganun kagaling pa sa technical analysis. Para sa akin, para sa akin na hindi pa ganun kagaling, no, sa technical, no. Para sa akin sugal to, no. Kung maglulong na ako, no, kasi kung mapapansin nyo, very hype ang approval. No, very hype na sinasabi nila na ma-approve to, 'di ba? Pero walang basehan na ma-approve to, mga idol. Marami lang nagsasabi niyan. Pero karaniwan, walang nagsasabi na hindi ma-approve. So, possible na na-hype sila ng gusto. Na kapag ito hindi na-approve, automatic, dump to. Tapos lahat naka-long position. Di ba? So, check lang natin yan. Kaya ingat lang sa mga, itong sinasabi ko, para lang to sa mga para lang doon sa mga katulad ko na hindi pa ganun kagagaling at sa mga bago pa sa cryptocurrency. Okay? So, sa mga magagaling na talaga, totally. So, pwede rin tayo makinig doon, di ba? So, ako, bibigyan ko lang ngayon ng konting no? Konting babala, no? Baka mamaya mali tayo, di ba? Mali tayo ng position, mga idol. Kaya nag-iisip pa ako talaga kung ano ba yung gagamitin ko. So, meron pa tayong isang araw para dito sa analysis natin. So, I think pwede pa to. Pwede pa tong analysis natin ngayon. Pero, after January 3, no? January 2, January 3, hindi ko na pinapangako yan. Kasi pwedeng lumipad na ng tuluyan yan, mga lods. No? Pwede rin bumagsak. Di ba? So, maraming nagsasabi, ang pinaka-pray nila is 39.8. Ibig sabihin ng pray, dun sila papasok, maglo-long position. Tapos, kapag ka na-hit ang 44,800, pag na-hit daw yon, dun sila maglo-long position. So, ingat lang, mga idol. Sorry, medyo may sipon lang tayo ngayon. Kumbaga, parang nag-emergency update lang tayo kasi mahirap nang pumasok o sumugal doon sa hindi natin alam, mga idol. Okay? So, ingat lang, kaya nag-update tayo kaagad. Saludo sa lahat kay GX at magandang umaga na sa inyong lahat.